Kachilax, welcome to my YouTube channel. So ngayon, meron tayong bagong may bago na naman tayong tuklas, no? Ito sa likod ko. So alamin na naman natin ano mga basic specs at pangalan nito. So ito ay categorized as mini truck. Kaya wag na tayo patumpik-tumpik pa, let's go! Magandang araw mga Kachilax. So meron kaming bagong electric vehicle ngayon. Kakapanganak lang. Yun. Ang pangalan nito is BAW CAF. So ito ang aming bagong electric light truck. So itong BAW CAF is full electric. Ang motor niya is 30 kilowatt. Tapos ang battery naman niya is 15.2 kilowatt hour. Ang max range niya is 140 kilometers. Ang top speed naman niya is 70 kph. Wow, okay na okay, no? So ganito yung kanyang looks. Medyo modern at halatang full electric siya dahil wala siyang grill dito sa harap. Okay. So full electric, no? Full electric Full siya. electric. Yes. Yan. So kung kailangan niyo ng pangkarga sa inyong negosyo, maliit man yan, medium or malaki, no? Kailangan niyo ng pantulong, pwede itong BAW CAF para sa inyo. Yan. So ito yung kanyang side profile. Pwedeng umupo hanggang 2 tao dito. Mga features naman niya, full air condition siya. Meron siyang radyo, meron din siyang Bluetooth. Yan. Meron siyang 1 speaker. Yan. Ano sukat ng gulong natin, sir? 12 inches tires yan. R12. Tubeless na, sir? Tubeless, tubeless. Ano lang siya, rims lang siya, naka-hubcap lang siya dito. Yan. Mas meron siya signalized dito sa side. Yes, Yan. Ito naman yung kanyang container or storage. Itong storage niya, kung mapapansin nyo, hindi siya tunog lata. This one is made of honeycomb material. Honeycomb material. Yan. So, very environment friendly tayo. Kasi we're promoting sustainability. No? Yan. Yung kanyang haba naman is around mga nasa 6 feet yan, yung haba 6 feet? niya. Yes. Yung height niya, sir? Siguro ito mga 4 feet yan. 4 feet. Yung height niya. So meron siyang pinto sa gilid. Tapos meron din siyang pinto sa likod. So, para buksan siya din. Yun. Grabe, luwag, oh. So ito yung size ng kanyang loob. No? So tamang-tama yan kung may business kayo ng mga laundry or pwede rin mga kung ano-ano mga accessories na dinideliver. No? Tamang-tama ito para sa business ninyo. Napakaluwag. Ano, sir? Third brake lamp? Yes. Third brake lamp yan. So, di ba, sir, napanood ko sa video nyo, nagsakay na rin kayo ng dito, no? 2 e-bike dito. Yes, oo. Kasyang-kasya yung 2 pinakamalaki naming electric bike dito, electric motorcycle dito sa loob. Ang weight ng isang electric motorcycle namin is nasa 145 kilos, so 2 pinasok namin dyan. Ang maximum load capacity nga pala nito is nasa 500 to 600 kilograms. So, grabe, no? Maraming pwedeng ikarga dito. Marami. Oo, At doon, kung meron din kayong mga iba-ibang concept, pwede nyo gawin express food delivery to. Pwede, or no? pwede siyang express food cart, pwede siyang express coffee. At daming pwedeng gawing negosyo dito sa BAW CAF. Nice. At ang importante dyan is napakatipid pa niya. Tipid Kasi pa, hindi no? na kayo maggagas. Magagas. Diba? Kuryente lang, yun yung babayaran. So, sir, ang maganda dito, pwede i-customize, no? Kung ano yung gusto nilang gawin dito, no? Oo, pwede naman. So, kung gusto nilang kung gusto nilang may ipalagay dito, palagyan nila ng harness or mga tali or sabitan ng mga tali, pwede. Basta yung warranty lang niya is basta wala lang bubutasin sa ilalim. Okay. May mga matatamaan ng mga wiring or pwedeng tamaan yung battery. So, yun lang yung iingatan natin. Pero dito sa van, so pwede naman siya i-customize.
So ito mga chilak, sinilip ko yung ilalim. Meron siyang molye at shocks. Yan, importante yung molye na yan kasi mas matibay yan sa mga hakutan. Ang battery nga pala nito, Boswell, is lithium iron phosphate din. So, napaka-safe. Ang kanyang charging port naman is GBT. No? GBT rin. Similar sa iba nating mga electric cars na katulad ng Bestion Pony, no, na lithium iron phosphate din, tsaka naka-GBT charging port din siya. Ito naman yung itsura ng kanyang loob. Yan. So, kayang mo po ang dalawang tao. Yan. Ito yung kanyang dashboard, no? Medyo simple lang yung design ng kanyang dashboard. Hard plastics, no? For durability, no? Kasi pang negosyo naman to, hindi naman siya pang personal purpose. Pero kahit ganito yung kanyang interior, marami naman kayong malalagay. Marami kayong patungan dito. May USB ports kayo dito, dalawa. Tapos may mga lalagyan kayo ng mga papeles. Tapos dito meron din kayong lalagyan ng mga barya or mga ibang papeles din. Yan. Tapos may cup holder kayo dun sa dulo. Tapos dito meron din cup holder. Ang dami rin ano, no? Ang dami rin lalagyan, no? Marami rin siyang lalagyan. Marami rin kayong malalagay dito. Tapos yung handbrake niya is yung normal na handbrake. Normal handbrake. Ito naman yung kanyang control for the windows. Ito naman yung kanyang gear selector. No? So meron siyang reverse, neutral, drive, tapos eco. Meron nga rin pala tong reverse camera. So yung kagandahan dito kahit basic siya, as nami-meet naman niya yung purpose, no? So meron din siyang reverse camera. Ito naman yung kanyang knobs para sa aircon. Tapos ito yung kanyang hazard button. Tapos ito naman yung kanyang temperature control. Yan. Tapos dito na yung control ng insulation niya at saka vents. No? Yan. So syempre, power steering to, sir. Power steering. Yung steering wheel niya is plastic din. And I think this is made of urethane. No? So also meant for durability. Tapos yung kanyang upuan naman is na-adjust din. No? Pero ganun lang. Abante tsaka test lang. Yan. Ang warranty naman nito, Boswell, is 5 years warranty for the battery and motor. Yun. And 3 years warranty for the vehicle components, not subject to wear and tear. Tapos tong unit naman natin is also expressway legal. It can reach 70 kph top speed niya. It's I think class 2 yung classification niya. So magagamit naman siya. But this type of vehicle is meant for daily, no? Daily na pang-araro kumbaga, no? Panggamit sa negosyo. So, syempre, gagamitin mo siya dito sa city. Yung kanyang battery naman is 140 kilometers ang range. So, it can probably last you 3 days without a charge. So, 3 to 4 days yan without a charge. So tagal magagamit, no? Yes, sulit na siya. Dahil pang-araw-araw mo siya magagamit sa negosyo. Yun. Tapos, mas makakamura ka sa cost ng kuryente kesa magbabayad ka para sa gas. It's classified as a light truck. Light truck. Light Ayun. truck siya. Ayun. Yes. Meron din tayong version nito na drop side, no? May drop side kung din. kailangan ninyo ng parang pick-up style na wala siyang enclosure, meron din tayong version nun. So magpapadala tayo ng picture niyan kay Boswell. Ang presyo naman nito ay 680,000 pesos at kasama na doon yung kanyang LTO registration. May tint na rin siya, mating na kasama. At yung mga freebies niya, meron siyang kasamang portable charger at yung mga basic repair tools. Meron din tayong promo para dito sa unit na to. So kung bibili niya siya ng cash, meron din tayong 100,000 peso cash discount dito as an introduction. At applicable din yung ating PNB zero interest for up to 24 months. Yun. PNB credit card. Sir, ano ba pwedeng i-waste para madaling makita to, sir? Okay, so kung gusto niyo makita itong BMW CAF or gusto ninyong ma-test ride, no, puntahan niyo lang kami dito sa EV Supreme, dito sa branch namin sa E. Rodriguez Avenue, Quezon City. No, so i-search niyo lang sa Google yung Don Graciano Building, 1180 E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City at hanapin niyo ang aming signage na EV Supreme. Makikita niyo rin tong BMW CAF sa labas.
Yun. Bosswell, test ride na tayo. Tara. Ito ang itsura ng susi ng ating BMW CAF. No? So para lang siyang susi ng mga sasakyan. No? Tapos ito yung kanyang duplicate na susi. So ganito lang yung pag-on niya. Ayan. So wala na kayong maririnig na engine. No? So full electric kasi siya. Ayan. Tapos gumagana na kagad yung aircon natin. So ito yung pinaka-bench niya, no? Yes, ito yung kanyang vents. Ayan. Tapos, mag-seatbelt na tayo para matest ang ating BMW CAF. So, ito yung kanyang gear switch, no? So, ngayon, nasa neutral tayo. So, since aandar na tayo, kailangan nyo munang apakan yung kanyang brake. Pag nakita nyo yung ready dito, pwede nyo nang iikot yung gear to drive. Ayan. Ayan. So, pag drive na siya, pwede na tayong umandar. So, ibababa ko na itong handbrake. Tapos, yan. Galaw Nice. siya. Yan. So, napakadali lang din niyang i-operate para lang din siyang normal na sasakyan. Kasi automatic, no? Madali lang gamitin. Yes, madali lang gamitin. Naka-gear switch lang siya. Ilalagay niyo lang siya sa drive. Tapos ano na siya. Pwede niyo na siyang paandarin. Ano itong letter E, sir? Eco yan. Eco. Meron kasi itong Eco. So yan, naka-light yung E. So mapapansin dito, may nakalagay na Eco. So pag pinindot yan, mawawala yung Eco. Ibig sabihin, naka-sport mode tayo. Yan. So ilang modes ba siya? Dalawang mode lang. Dalawang modes. So pag naka-disengage yung echo niya, kaya na natin tumakbo na up to 70 kph. Okay. Pero pag naka-echo siya, parang mga nasa around 50 kph lang. Okay, so anday na tayo. So maganda dito, sir, no? Kahit na mini truck siya or mini light truck siya, di ba, maliit, pero yung mga karga mo, alalaki. No? Ginagamit namin to, boss, well, sa negosyo rin namin. Siyempre. So pinangkakarga namin to ng mga e-bikes, ng mga electric motorcycle namin. At so far, wala kami nagiging problema. Kayang-kaya. Kayang-kaya niyang humatak. Yung torque nga pala nito is 135 Newton meters. So, So yung mga ganyan ba, wala magiging problema, mga akyatan? Wala. Kahit na mini light truck to? Deliver kami sa isang customer namin, medyo pataas yung compound nila, nakasakay doon yung dalawa namin electric motorcycle. Nakaakyat kami, walang problema. Hindi namin naramdaman siya. Ayun. Yan. So lamig ng aircon, no? Ito yung pinakagusto kong feature na tong unit na to is yung aircon niya. Napakalamig. Ang bilis lumamig. Lamig ha? Nang kasasakay ko pa lang, malamig na agad ha? Di pa tayo nakakalayo tawa. Sir, no? Pagka sinasabing mga panghakot, pag-truck, di ba, no? Parang feeling natin, malaki yung sasakyan, mabigat dalhin. Di ba? Kailangan malaking sasakyan para makabuhat ng mga iba-ibang bagay. Ngayon, meron ng mini light truck. Yes, oo. Cute. Cute, di ba? Siya, petite. Naka-aircon. So, very portable. Very diba? portable. So, kung sa negosyo niyo naman, hindi niyo naman kailangan kumarga ng sobrang dami, sobrang lalaking bagay. Kung yung typical lang na pang-araw-araw na naglilipat kayo, nag-haul kayo ng mga stocks ninyo, enough na itong BMW CAF. So isa rin ang mga maganda dito, no, kahit na ito yung mini truck, biro mo pang negosyo, napaka-affordable. Napaka-affordable. So at 680,000 pesos, mabibili na kayo ng Oo. electric na light truck. Imagine kung gaano kalaki yung matitipid ninyo, especially sa maintenance, no? Kasi normally yung mga may negosyo, ang pinakasakit na ulo dyan is yung maintenance. So yun yung maiiwasan at mababawasan yung maintenance kasi less moving parts to since electric vehicle siya. Correct. Less moving parts, no? So wala masyadong iintindihin maintenance. So yung mga normal lang like mga brakes, gulong, aircon, syempre, yung battery, 'di ba? Yung mga typical. Madaling gamitin. Madaling gamitin. Kahit na kung dati mga kailangan malalaki muscle lang.
Di ba, pag drive ko mga light truck, kailangan medyo maskulado ka, brusko ka. Ito, kahit babae, no? Or businesswoman, no? Nag-haul. Hindi na kailangan ng pati pong driver na pangmalupitan kasi kahit babae, kayang-kayang dalhin to dahil madali lang eh. Ang maganda pala dito, yun nga, maganda rin siyang investment. Yun. For kung gusto ninyo magla-move or mag-transportify, pwede rin ito. Diba? Tama. Imagine, at only 680,000 pesos, wala kang masyadong gagas, wala kang gas na gagas. Ang galing! Ang galing! Magkano yung kaya mong kitain bawat araw? Yun. Mas mamamaximize mo dito sa BEW CAF. Tsaka sa range niya, sir, no? Not bad na rin. Not bad na rin, kasi kami ginagamit namin to personally. 3 days. 3 Actually, days. more pa nga eh. Mga 3.5 days bago kami nag-charge. Parang pinaabot namin up to 20%. No? Inabot kami 3.5 days before kami nag-charge. Yung 140 kilometers niya na range, brochure range yun. So, case-to-case basis, in different scenarios, depende kung mas mabigat yung karga mo or naka-aircon ka buong araw, no? Pwedeng mas maliit doon yung maging range mo. Pero kahit na, despite the fact, no, na mas maiksi yung range na makukuha mo doon, magagamit mo pa rin siya at least for 3 days. Sa mga naman, sabihin na natin mga baguhan din sa electric. Yung di ba, nalobat ka, nag-charge tayo. Nasa magkano, sir, tingin mo, estimate mo lang, magkano ang gastos sa Meralco? Actually, yun yung hindi pa namin natitest. Kung magkano talaga yung magagastos sa Meralco. Pero yung battery niya is around 15.2 kilowatts. So, ang estimate dito siguro mga nasa 300 pesos. 300 pesos. For full charge yun. Full charge na yun, That's from 0 to 100. So, mga rough estimate, mga nasa 300 pesos. Diba? So, ang layo. Layo, diba? oo. Kung gagamit ka ng pang-deliver na truck na gagamitan mo ng gas, ang layo, ang laki ng matitipid mo. Definitely, dito sa electric light truck. Kasi yung 300 na yun, di ba? Kaya ng, sabihin natin, pinaka-realistic, 120 kilometers na. Sa 300 pesos, murang-mura na yun. Tapos kung mapapansin mo pala, Boss Bell, may maririnig kang tunog. Parang bell. Yun. Pagka nasa low speed tayo, may maririnig ka na cling, cling. Yan. Narinig ko nga. Parang yan, low speed sound yan. Para at least yung mga nasa paligid mo, na may maririnig sila. Kasi electric tahimik kasi masyado. So, safety feature yun. May mga ibang electric vehicles na may ganun din. Yan. Pero pagka umarangkada ka na at higher speeds, mawawala siya. Wala din tunog na yan. Yes. At saka maganda naman yung tunog, hindi naman nakakairita eh. Hindi siya nakakairita. Parang cute ng tunog niya. Hindi naman din siya ganun kalakas. But it's more of a safety feature para hindi lang para sa iyo pero dun sa mga nasa paligid. Paligid, no? Para at least aware sila na may dadaan na electric vehicle. Tapos yun nga, pagka magdadrive ka ng ganitong unit, syempre mas alalay tayo sa brakes. No? Kasi may bigat na mararamdaman doon sa likod mo. Yeah. Tsaka okay din ang suspension niya. Nakita ko nakamolye yung likod eh. So, hindi naman ganun katagtag. Siyempre kasi pang-hauling eh. Natural. Expect na natin yan. Actually, ginagamit na to ng maraming telco companies. Makikita na tong BEW CAF sa daan, no? Yung mga fiber home, no? Yung mga nagsiservice sa mga poste ng mga internet connection, no? Marami na sa kanila gumagamit itong BEW CAF. Ang balita dito, sir, Mike, no? Wala pa ako nakikitang may ganito. Dito lang yan, sa AB Supreme. Yan. Yes. Tayong unang-una. Yan. So, kitang-kita nyo na sa presyo, kung anong pwede nyong gawin dito sa presyong yan. Pang-negosyo, pang-service, di ba? Pang-kargahan. At kahit sabihin mo ito ay mini EV truck, alamig na aircon. So, in other words, parang napaka-relax, di ba? Medyo relax, hindi ka masyado katulad. Pag sabihin kasi truck, mainit, walang aircon, di ba? Matigas ang manibela. Dito,
Di ba? Electric power steering, ang lamig ng aircon. Ang daling-dalin, maikli lang. Pero kahit na maikling sasakyan, ang grabe yung yung pwedeng ilagyan sa likod. Di ba? Napakalaki ng space Napakalaki ng space. sa likod. Kaya maganda talaga sa bike to, bumisita sila para sila mismo makita nila kung ano yung capacity nito. Oh, makita, ma-experience. Mm. Actually, makita mo pa lang to, marami ka ng ideas na maiisip. Eh. Oo. Kahit wala kang negosyo, mapapaisip ka ng Correct, oo. pwede mong gawing negosyo. Tsaka tulad ng mga napapanood ko sa sa YouTube, 'di ba? Nauso yung minivan. Ito, kakaiba to, electric, 'di ba? Mini truck. Electric mini Oh, truck. may minivan, may electric mini truck naman kami. Oo. Napakatipid dahil ito ay electric. Yes. So, malay nyo, yung negosyo nyo maging electrified na. Yan. Yan ang tagline natin. Mm. Negosyo mo electrified. So yan sir, ito pala, anong color pala to? Ito, ang color ng ginagamit natin ngayon is light green. Light green. So, meron tayong 4 na colorways para dito sa BEW CAF. Mhm. So, meron din tayong white, meron din tayong light blue, meron tayo nitong light green, tsaka meron tayong gray. So dami ring colors na no? Marami rin. Maganda rin, cute din. Parang Cute yung best din, yung oh. pony namin. Oo, yun nga yung Medyo sabihin ko eh. masarap sa mata, Mm. tsaka nakakawala ng init ng ulo. Oo. Very rin siya eh, vibrant, no? Very vibrant. Vibrant, colorful. So kahit na sabihin mong naghahakot ka. Kasi pagka iniisip kasi natin naghahakot truck di ba? Parang mabigat. Ah, Ito parang light lang, pero hindi mo alam na yung trabaho nitong light colored vehicle na to ay panghakot. No? Yan, sa mga may mga nag-e-commerce din, mga sa Shopee, sa Lazada, yan, pwede rin to. Sakto-sakto to, no? Gusto nyo na mobile sari-sari store, pwede rin. Pwede, oo. Diba? Uso na yun eh. Pati iba nga, nakita ko sa Biniban, even na coffee shop na may mga snacks. Ginagawa nilang yung kanilang minivan. Ito, electric. Jolly Jeep, pwede rin. Oo, Jolly Jeep, no? Makati, ang daming Jolly Jeep. May mga catering business kayo, food business, pwede. Maganda dito, marami kang pwedeng Pwedeng gawin. endless, no? Kung ano yung kasya dito, pwede mo basta kasya sa likod, di ba? At the price, no? So kung naghahanap ka talaga ng hauler, so mag-electric ka na. Diba? Mapapansin mo, malaki talaga yung difference kumpara sa gas. Oo. Ilimunin ko pa ng mga sasakyan. Naninibago sila bago kasi sa paningin yung mga electric, lalo na sa truck, diba? Wala ka pa masyado makikita ng electric na truck. So, pag nakita talaga nila, ba't ganun? Walang tunog, walang ingay, diba? Walang singaw ng init ng makina, di ba? Walang usok. Yeah. Kasi electric eh. So, for the environment din talaga. So, yun nga, tulong na rin natin, balik-balik na rin natin sa environment. Correct.